Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, yan, nakaka-excite. Gagawa agad tayo ng first impressions nito. If a first impression na natin yung successor sa napakabenta na Oppo A3X, at ito ang Oppo A5X. Maganda kaya itong i-consider ngayon. Maganda kaya itong i-consider ngayon purchase ngayong 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, grabe hataw ngayon ng mga budget smartphone today, at this time ang topic nga natin is the Oppo A5X. So yun nga, successor to sa pinakamabentang Oppo A3X ng Oppo. At ano siya wala pong Oppo A4X kasi I think sa Chinese hindi swerte ang 4, kaya nag-skip sila sa 4, ginawa nilang 5. So Oppo A5X tayo dito. Ang tanong, magkano nga ba siya or yung suggested retail price niya? So the suggested retail price, sad to say, nag-o-offer pa rin si Oppo ng 4GB 64GB. So 4GB 64 sa halagang 6499 at 4GB 128 sa halagang 7999. So again mga ka-J-Vlog, for its price tag and yung RAM at ROM, hindi siya bagay. Pero itong nakaka-excite kasi sa online, pag clinic nyo po, ito, link natin dito, yung view product natin dito sa gilid, makukuha nyo ng mas mababang Oppo A5X. So biruin mo ang Oppo A5X na lang sa online dito sa ating link. Yung 64GB is 5,224 pesos. Tapos pag may voucher kayo, there's a possibility na makuha nyo ng below 5,000 to or 4,000 plus ang Oppo A5X. Tapos yung 128GB, nasa ano siya, 7,000 plus. Pero there's a possibility rin na makuha nyo ng below SRP itong Oppo A5X. Kaya yan mga ka-J-Vlog, 4 plus for an Oppo A5X, syempre napakasulit yan. I-click nyo na lang po yung link natin dito, yung view product or yung link nila sa description box para makapag-purchase na ng Oppo A5X. So dito nga sa ating video, again, this is not a full review. Bibili po tayo matik ng Oppo A5X, stay tuned lang. Pero gagawa na tayo agad ng first impressions review dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. Kasi pwede naman tayo mag-review ng mga devices kahit na wala pa yung mga unit based sa kanilang specifications, kasi very well known naman tayo sa mga specification ng smartphone, at malaking tulong agad to sa mga consumers na gusto agad bumili ng Oppo A5X ngayon. So again, hanggang sale, i-click nyo na lang po yung link dito sa gilid. So the Oppo A5X is meron screen size sa 6.67 inches, HD plus 720p resolution with 90Hz screen refresh rate. So kung i-compare mo yung display niya sa Oppo A3X, sad to say, there's no big difference. Same na 90Hz, same na HD plus 720p, at same din na screen size. So, walang ganun nakaka-excite sa display ng Oppo A5X. Operating system, Android 15 with ColorOS 15. Sa chipset, same din na Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset with an octa-core CPU. Merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU naka Adreno 610 siya. Camera is 32 megapixel. Rear camera, and sa front camera naka 5 megapixel siya. Dalawa biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Single speaker siya, pero yung volume niya is up to 300%. Pagdating sa battery, meron siya 6,000 mAh na removable battery na support din ng 45 watt fast charging. At yun nga mga J-Vlog, when it comes sa protection ng Oppo A5X, meron siyang IP65 water and dust resistant. So yun mga J-Vlog, nalalaman nyo ng specs, price, and availability ng Oppo A5X. This time, gusto kong i-share agad yung first impressions ko dito sa device na to. Number 1, sa display. When it comes sa display, nakakalungkot lang na isipin. The Oppo A3X and the Oppo A5X, walang ganun difference when it comes sa display. Walang major upgrades na nangyari. Hindi man lang ginawang Full HD plus 1080p and even 120Hz screen refresh rate. So basic na HD plus 720p, again for its price tag na 5,000. Again for its price tag na 6,000 to 7,000 SRP, hindi po talaga bagay yan. Pero when it comes sa pagbibili nyo to sa ating link dito, 5 plus, 4 to 5,000 plus, I think reasonable naman ang HD plus 720p and 90Hz screen refresh rate pag nakuha nyo to ng below SRP. Again, for its SRP, hindi po bagay. Pag binili nyo sa online budget price segment, okay naman siya. Next, sa operating system. Operating system, good news, Android 15 with ColorOS 15. Nasa latest naman na siya. So, no need to update na. Third is the chipset. Sa chipset, medyo disappointing kasi I thought na magkakaroon tayo ng upgrade when it comes sa Oppo A5X sa chipset. Same lang po ng processor
ang Oppo A3X at Oppo A5X. So, parang walang reason to purchase yung Oppo A5X kung coming ka sa Oppo A3X, di ba? Nakakalungkot lang naman isipin yan mga ka-G-Vlog kasi marami rin consumers ang naghahantay sa upgrade ng Oppo A3X na sobrang bentang smartphone. And this time, meron ng Oppo A5X na wala namang ganong major difference, especially sa chipset. So, yung chipset niya is still the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. Ang GPU is Adreno 610. So, again, it can play games naman. Pero yun, wala siyang major upgrade. Next is yung RAM at ROM. RAM at ROM medyo disappointing talaga. I never thought na si Oppo ngayon 2025 ay mag-offer pa rin ng 64GB for a price tag na 6,000 pesos. Hindi po yan talaga perfect fit. 64GB is a big no-no na yan for a price tag na 6,000 to 7,000. Makuha mo to ng 4,000 pesos, it's still a big no-no na yan. Kasi usually ang mga ibang brands ngayon, 128GB na at least minimum na binibigay. Sana yung mga ganitong popular brands like Oppo, magano na sila, 'di ba? Mag-step up na sila sa storage kasi ang damot nila sa storage, to be honest. Okay yung mga gandang specs naman ng smartphone. Wala tayong reklamo. Pinaka-importante kasi pag bibili ka rin ng device, syempre RAM at ROM, yan ang pinaka-main na tinitingnan ng consumers natin. 64GB, 4,000 plus, I think medyo 50-50 tayo dyan. Pero 4GB of RAM, the best minimum na yan. Yung storage lang talaga yung medyo complicated. Pag nakuha nyo to ng 5,000 to 4,000 pesos, hindi po enough ang 64GB. So, syempre, magta-transition kayo sa 128GB for its price tag na 7K sa online is still okay yung 128GB. Ang kalaban nyo naman, pag binili nyo ng 7 Plus ito, yung RAM naman, 4GB of RAM is a big no-no naman sa kanyang presyo na 7 Plus. Pag nakuha nyo to ng 5 Plus, for its price tag na, pag nakuha nyo to ng 5 Plus, 4GB 128, siguro magiging reasonable naman. Again, depende po sa presyo kung paano nyo makukuha ang Oppo A5X, kung sulit ba yung RAM at ROM nya. Pero again, kahit anong range ngayon sa offer ng Oppo A5X, yung 64GB, hindi po yung perfect fit. Kaya I suggest go for the 4GB 128GB. Next, yung camera. Camera is major upgrade din from 8 megapixel to 32 megapixel. So stay tuned lang of course sa ating full review dahil ka-camera test din natin ang Oppo A5X. Pero again, sa Oppo A3X, even though 8 megapixel siya, maganda or malinaw naman yung ma-offer niya. So super excited ako matry din yung sa Oppo A5X. Next is speakers. Speakers, no major upgrade din. It's single speaker with 300% volumes, hindi naman sa Oppo A3X. So sana ginawa na nilang dual stereo para naman din meron tayong upgrade na nangyari sa Oppo A5X. Next is yung battery. Ito yung major upgrade from 5 Plus to 6,000 mAh battery capacity. So yung isang major upgrade ng Oppo A5X, yung makunat na battery capacity niya. And of course, 45W fast charging rate for its price tag na mukha nyo tang 4,000 is super sulit. Pero sa kanyang SRP, 45W 7K, okay rin naman yan. Reasonable. Yun ang maganda dito sa Oppo A5X, yung battery niya at yung fast charging rate. At ang pinakalas mga J-Vlog sa ingress protection. So nag-upgrade din sila ng IP rating, IP65 water and dust resistant compare sa Oppo A3X sa IP54. So mas maganda yung protection of course ng Oppo A5X, malapit na mag IP67. Kasi pag IP67, pwede na po yan masubmerge sa tubig with certain time and certain deep. Pero pag IP66 pababa, pwede lang po silang matalsikan ng tubig with certain pressure. So pag pataas na pataas yung IP rating, yun po yung pataas ng pataas din yung kanyang protection sa tubig. For example, malakas yung pressure ng tubig. Yan, magandang protection dyan ng Oppo A5X. So again, for its price tag na sobrang mura, budget to entry level, merong protection sa tubig, super sulit yan. So yun mga J-Vlog ang ating first impression so far dito sa Oppo A3X. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa device na to. Pero kung interested na kayo mag-purchase ng Oppo A5X, nandito po yung link niyan sa view products. I-click nyo na yan mga J-Vlog para ma-redirect kayo sa sobrang murang Oppo A5X. At nasa description box yung link niya. Mamili na kayo kung saan nyo gustong mag-purchase. Pero dito sa view products, mariredirect agad kayo. So i-click nyo na yan mga J-Vlog. So i-click nyo na yan mga J-Vlog at mag-add to cart na kayo dahil murang-mura lang naman ng Oppo A5X ngayon sa market.